ministry, hindi po namin iniwan pagdating doon. Actually, last Monday, ako po ay nilagnat. Kasi, kasi ano po ah, nag-drive, nag-drive kami ni Kuya Jeb palitan. Nung unang punta, grabe, kinaya ni Kuya Jeb, balikan ang Iloilo hanggang Antique, Iloilo Antique. Pero nung last Sunday, nagpalitan kaming dalawa at from Iloilo hanggang nakaabot na din ako ng Antique ay napagod. Kinabukasan, nilagnat. May ministry. Sabi ni Pastor, kung anong ginagawa natin pag Monday, ganun pa rin gagawin natin dito. Sabi ko, parehas pa. Kaya nung pumunta po kami doon mula umaga, nandun kami sa City Hall. No? Nag-flag racing din kami doon. At pagdating ng hapon ayun nga, ay hinanap namin yung kapatid ni Mama at siniran ng salita ng Diyos. Grabe na ang kwentuhan nila, inabot ng 3 hours. Alam niyo, kami ni Kuya Jebby, ngiti lang ang ambag namin . Habang nagkikwentuhan sila, hindi namin naintindihan. Kahit ngumingiti kami, hindi rin naman namin naintindihan kung ano yung sinasabi nila. Kaya sabi ni Kuya Jebby, sabi niya sa akin, alika ka, punta tayo sa dagat. Pumunta muna ako sa dagat. At ayun nga, after nun, ay talagang sabi ko, sakit ng ng kasukasuan ko, talagang nilalagnat ako. Sabi ni Pastor, may isa pa tayong pupuntahan, yung Sangguniang Panlalawigan. Yan yung kamag-anak din namin na Rico Puerto. Pagpunta dun sa bahay ng kanyang magulang, asan yung iyong anak? Sabi nung magulang, hindi ko alam. Naku, sabi ko, makakapagpahinga na ako kasi baka umuwi na ako. Pagka sabi, pero check nyo, baka nandyan siya sa kanyang restaurant. Ayun, nandun. Kaya, praise God, kami in-accommodate. May meeting sila actually, pero dahil nga ay nalaman nila na kami pala yung magkamag-anak, in-accommodate kami. At yan, binigyan kami ng merienda. At after nun, sabi ni Papa, akala ko uuwi na kami. Gusto ko na makapag-rest. Talagang sama ng pakiramdam, no? Sabi niya, pupunta tayo sa City Hall ng Sebastian Antique. At i-share natin ang mayor doon. Ay ko, sige po. Punta kami doon at pasok kami doon sa Municipal Hall bandang 4 o'clock na ng hapon. At pagkapasok namin doon, tinanong namin doon sa staff, andyan po ba si Mayor? Ay naku po, alas 4 na. Nakauwi na sa bahay. Sabi ko, makapagpahinga na. Nakauwi na sa bahay ni Mayor. Sabi ni Papa, hanapin natin ang bahay ni Mayor. Sige po, hanapin natin. Kaya ako po na-encourage sa talagang ang isang bagay na pag hindi mo talaga tinigilan talagang mangyayari sa biyaya ng Diyos. Lalo na't kung yung bagay na yun ay para sa Diyos. At yun nga, at sabi pa natin mahanap yung bahay ng Mayor. Yun nga, sinabi, dito yung bahay ni Mayor. At nakakita si Papa ng nag-aano ng alabaw doon. Sabi niya, ayan, kilala ko yan. Ayan. Tapos nung nagkita sila, oh, kilala mo ako? Ay, si Bong Barona ka, ganyan. Kwentuhan, saan yung bahay ni Mayor? Ayan ang bahay ni Mayor. Pagkakatok doon, ang taas ng gate parang yung yung may dungawan lang doon na maliit pero ang taas pa. Sabi ko, baka wala si Mayor dyan. Nandun. Yun, kaya ayun, nang nakita namin, kakilala pala ni Papa yung manugang, tama po. Ayun mother-in-law na lang. Mother-in-law ni Mayor, nakakilala din pala ni Papa. Kaya na-share ng gospel. Sabi ko, siguro si Papa, pag tumakbong Mayor ng Antique, mananalo to. Lahat kilala. Kaya, sobrang blessed kasi nakita ko kung saan sila lumaki, at saan sila nahubog. Pati yung Iloilo, sabi ni Papa, dito, itong school na to, dito ako nakakilala sa Panginoon. Kasi itong nagpatayo ng school na ito, ng college na ito, ay Baptist. At nag-share dito ng gospel, dito ako nakarinig ng gospel. Yeah, praise God, nung siya'y napunta dito sa Manila, at siyempre, dahil kay Sister Rose, at si Sister Rose ay Baptist din, at
Ngayon ay ang ating pastor ay pastor na. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanya, no? Bagamat siya nag-aral ng professional ng college, pero salamat sa Panginoon, ang kanyang buhay ay pinagamit niya sa Panginoon, no? Kaya nga sabi nung principal doon, yung principal kasi kaklase ni Papa ng high school. Sabi niya, ito dati kaklase ko to. Ito ay ang course nito ay architecture, pero di ko akalain na ito ay magpapastor, no? Kaya salamat sa Panginoon na tayo nakapag-share ng Word of God, at salamat na bagamat yung aking lola ay hindi, actually sabi ko kay Sister Grace, after ng kasal, uwi tayo sa probinsya, uwi tayo sa Visayas. At sinabi ko na nga sa tita ko na uuwi kami sa Visayas. At ayun nga, umasa din yung lola ko. Sabi niya, ang kwento na aking tita, tanong daw ng tanong si lola na, kailan sila uuwi dito? Kailan sila uuwi dito? At hindi nga kami nakapunta doon that time habang siya ay buhay. Pero may purpose ang Panginoon. Bagamat pumunta kami doon na ang aking lola ay wala na, pero I believe, naniniwala po ako na siya ay tumanggap sa Panginoon at siya ngayon ay nasa langit na. No? Hindi lang yung lola ko, pati yung lolo ko ay nandun na po sila sa eternal life kasama ang Panginoon. Kaya, alam din nila. Salamat po sa Panginoon. Kaya, ngayon ay medyo napaos, no? And salamat sa experience na almost every day ay soul winning. No, merong patay doon sa kabila. Sabi ni Pastor, puntahan natin kasi maraming souls dyan, hindi pa nakakarinig ng gospel. Nakapag-preach na siya doon sa bago idalin sa sementeryo. Tapos pagdating sa sementeryo, nag-preach ulit ng gospel. Almost 160 souls saved. Yeah, praise God, no? Ang biyaya po ng Panginoon ay nandoon. Kaya nag-soul winning din kami sa school. No, nakapag-school evangelism kami doon. Na dati ay pinipicture lang ni Pastor Bong na pag pumunta tayo doon, makapag-share tayo na sa school, no? At ma-share natin sila ng Word of God. At nangyari, kapag talaga ang isang tao may desire ay nakikita ng Panginoon ay talagang kanyang tutuparin. Isipin niyo po, 3 mayor at yung governor ng Antique ay naabot ng Word of God. And praise the Lord na tayo ay taga-Imus, Cavite. Pero ang layo ng Antique, pero ay nakapag-share ng Word of God. Blessing din ng Panginoon, nakarating kami sa Iloilo, no? Pinakita ni Papa, ito yung yung First Baptist Church in the Philippines, no? During 1900s po na, tama. 1901, doon tinayo ang unang Baptist Church sa Pilipinas, sa Iloilo. Sabi ko, ang ayos na nakarating. Nakarating din kami sa Iloilo Baptist Church. At nakarating din kami sa Christian Bible Baptist Church, La Paz, Iloilo. No? Sabi ko, yung linggo na nandun kami, sabi ko, nagkikrave na ako. Para ang feeling mo pag ikaw ay CBBC, nagkikrave ka sa CBBC din. No? Kaya nung pumunta kami dun sa CBBC La Paz, parang pati mga tao dito, parang kamukha din ng mga taga Imus at taga San Pedro. Kaya lang iba yung salita. At salamat po kay Pastor Eli Perez sa kanya ding accommodation po sa amin, na salamat din sa kanyang Sunday school na maging Tagalog. For sabi niya, kung Bisaya lang tong tatagal lang natin Sunday school Tagalog, kaya maikli lang. Salamat po sa experience na yan. At salamat sa mga kaluluwa na na-share ng Word of God, lalo nung ang lola ko po ay nilibing. Most of the teachers, almost 300 plus na teachers ang umattend doon sa kanilang tribute para sa aking lola. Kaya thank God na doon din nag-celebrate si Sister Grace ng kanyang birthday. Doon kami sa Bitadton Baptist Church. No, doon kami Sunday morning, at ang song leader si Brother Gayus, ang pianist ay ako. At ang special number ay kami.
At nung afternoon service, si Brother JB ang naging speaker doon. At praise the Lord po. At totoo po, kailangan ng manggagawa. Ilan kaming soul winners doon. Nung nag-school evangelism kami, mga 7 kami. Si Jebiel ang aming tagalista. Grabe, very attentive yan pagdating sa listahan. Ilan sa'yo? Kaya talagang bilang na bilang yung souls won kasi may papel siya eh. Sabi ko, manang-mana ka sa lolo mo. Ganyan na ganyan si Papa eh. Ayan, kaya salamat po sa Panginoon na nakapag-school evangelism kami. Bagamat, yun nga, salamat na nakaintindi naman sila ng Tagalog kasi nanonood nga sila ng balita Tagalog. At yun, na-share pa rin namin yung Word of God. Amen? The Word of God is very important. Wherever we go, the Word of God is needed. Yeah, praise God. Pumunta kami sa Antique, sabi ni Pastor, 1,000 souls won. Sabi ko, yung ilang barangay pa lang dito, parang parang ilan lang, hindi abot pa ba ito ng 1,000? Pero salamat sa Panginoon. Diyos ang nagbigay ng audience at nag-share kami ng gospel. At bahay-bahay din, nakapag-share kami ng gospel. Bahay-bahay at iba't ibang bayan nakapag-share ng gospel. And that's the blessing of the Lord. At na-share natin ang salita ng Diyos doon sa Antique. Kaya tayo po ay tumayong lahat. No? Yan, short testimony lamang. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, verse number 1 to 12. Sabay-sabay na lang po nating basahin hanggang makarating po tayo ng verse number 12. Verse number 1, are you there? Amen? Hebrews chapter 4, verse number 1 to 12. Verse number 1, ready now, read. I charge thee therefore, sabay-sabay na po tayong lahat, ready, read. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Sige po, sabay po tayo. Ay! Mali may minabasa ko. Nasa Timothy pala ako. Kasi yung kaluluwa ko nasa Antique pa eh. Sabi ni Sister Grace nung nakauwi kami dito sa sa Imus. Sabi niya, hindi ko pa na-adapt hindi ko pa na-adapt yung Bacoor. Parang naiwan pa yung kaluluwa sa Antique. Balikan natin, napaliparin mo dito. Ayan. Kasi yung pagkagising mo sa umaga, yun yung nakikita mo palagi. Tapos pag nakarating ka dito, para ka na ring probinsyano. Minsan nga, pati salita mo, parang nagiging Bisaya na rin eh. Kaya, ayan, ito na, totoo na to. Andito na yung kaluluwa. Hebrews chapter 4, verse number 1. Ready now, read. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. As He said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For He spake in a certain place on the 7th day on this wise, and God did rest the 7th day from all His works. And in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it meaneth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, He limit a certain day, saying in David, Today, after so long a time, as it is said, Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would be not afterward had spoken of another day. There remaineth therefore rest to the people of God. For he that is entered into the rest, he also hath ceased from all his works, as God did from his.
Let us labor therefore to enter into the rest. Let any man fall after the same example of unbelief. Verse number 12, ready read, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dito po tayo magdidwell in verse number 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay, the word of God is like a sword, no? Kaya nga po, ang preaching, minsan, masasaktan tayo. Pero if we allow the word of God to enter into our heart, we will be having a great revival. But sadly, we can consider the word of God as fire. Ito ay usok na kung saan kapag yan ay nag-hit, ibig sabihin ng hit, init, papasok dapat yan sa puso natin. Pero nakakalungkot, the title of our message is, A Hit That Pierces, Yet the Heart Still Refuses. A hit that pierces. Yung word of God that pierces. Alam niyo kung saan pumapasok po yung word of God? And to the joints and marrow. Pag sinabing joints and marrow, yung buto at yung loob ng buto, yun yung bone marrow. Last time, kumain kami ng bone marrow nung, kailan ba yung Friday? No? At talagang andun, kailangan mo ng kutsara o di kaya ay sipsipin mo yung bone marrow sa loob. Inihalin tulad ng Biblia ang Word of God sa isang two-edged sword na kung saan pag tinusok ay papasok hanggang sa loob ng ating buto. Kaya the Word of God sometimes will hurt us but will help us. Amen? So allow God to operate our hearts this evening. So a heart that pierces, yet the heart still refuses, still rejecting the Word of God. No? Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin, O God, na kami po makapag-aral ng inyong salita. Salamat, Lord, sa kalakasan at patuloy, Lord, na itago niyo po ako sa inyong likuran. Hindi po ako ang makita, kundi ang inyong salita, O God. First of all, it is not my word. It is your word, O God, na ito po ay makakatulong po sa bawat anak po ninyo, O God. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Lord. Kahabagan niyo po ako, O God, at gamitin niyo po akong instrumento lamang, at ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan na matanggap ang salita ninyo, Panginoon. Patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan. In Jesus Christ's name, Amen. Tayo po'y makakaupo. Bago po tayo tumungo sa pinakamensahe ng Hebrews chapter 4 verse 12, mahalaga po maunawaan natin ang sitwasyon ng mga nakatanggap ng sulat mula sa Hebrews chapter 4 verse number 12. No? Ang sumulat po ng Hebrews, the author is our God, and ang sumulat po ay si Apostol Pablo. No? Kaya nga po mahalagang maunawaan natin muna yung sitwasyon ng mga nakatanggap ng sulat na ito. No? So, ang aklat po ng Hebrews ay isinulat po sa mga Kristiyanong Hudyo. No? Sa mga Jew-Christian na sila ay nahaharap sa matinding tukso. No? Sila ay nahaharap sa matinding tukso.
Marami sa kanila ay nag-aalinlangan kung iiwan ba nila yung tradisyonal na kanilang ginagawa dati o sila ay magpapatuloy sa Panginoon. Sa madaling salita, sila ay nag-aagaw, nagdodoble yung kanilang isipan kung pipiliin ba nilang makipag-compromise, kung pipiliin ba nila ang salita ng Diyos, kung pipiliin ba nila yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo o pipiliin ulit nila bumalik sa pakikipag-compromise. No, marami sa kanilang nag-aalinlangan kung babalikan nila, iiwan na ba nila yung tradisyon o ang kautusan ng Diyos yung kanila bang yayakapin na. No? Kaya nga po para sa mga nananampalataya kay Kristo, ang verse po na ito, intended for them to keep their faith firm. No, ito pong verse na ito ay pagpapaalala na ang kanila dapat pananampalataya ay nananatiling matatag. No? Nananatiling matapat sa Panginoon. Pinakita dito mga kapatid na ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa kanila. Kaya nga po in Hebrews chapter 4 verse number 7, sabi ng Bible, again he limit a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if ye will hear his voice, harden not your hearts. Dahil alam po ng sumulat ng Hebrews na kapag ang mga Kristiyano ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, some of Christians are hardened their hearts. Na kanilang patuloy na pinapatigas yung puso, na kahit anong powerful ng message, kahit anong powerful ng preaching, yet hindi nagiging effective sa kanila. Bakit? Meron silang matigas na puso. Kaya nga po, when the word seems to be ineffective, na para bang ang salita ng Diyos ay hindi epektibo. Hindi problema ang Word of God kasi ang Word of God ay effective talaga yan kahit anong gawin natin. The problem is, ayaw i-take ng tao. Ayaw i-take ng Kristiyano yung Word of God. No? Kaya nga po, in Hebrews, ang kanilang faith ay gusto na nilang i-compromise. Just like us, sometimes we are confused if we choose the right thing or we will go back to the wrong thing. No? We want to compromise. No? Kasi naiinggit tayo sa mga unbeliever nating mga kaibigan, bakit sila ay ganito, bakit sa amin mga Kristiyano ay hindi. Pero the Word of God is teaching us to have a separated life. No? Pero napipilitan at mas nagugustuhan nating makipag-compromise sa kanila. Bakit? Nagkakaroon tayo sa sarili natin na parang ako lang yung nag-iisang Kristiyano. Parang ako lang yung nag-iisang ganito sa grupo namin, parang ako lang. At ang tingin pa nila sa akin, ang ano mo naman, ang tawag dito, may tawag dun eh. Parang ang kakaiba. Ano na? Hindi siya unique eh. Basta, sa buong grupo, pag ikaw ay Kristiyano at pinanindigan mo na ikaw ay Kristiyano, para magiging kakaiba ka. We want to compromise. No? Pwede nilang gawin yung gusto nilang gawin because nandun sila sa kamunduhan. Pero tayong mga Kristiyano, bakit ganun? Parang ang hirap pipilitin na talagang magkaroon ng separated life. Ano? Grabe ang influensya. No? Lalo sa school, sa trabaho, no? Lalo sa atin, no? Sa atin, hindi na pala ako estudyante. No, ako estudyante, sobrang hirap na hirap ako na gagawa pa ba ako ng letter na hindi ako sasayaw at mga ganyan-ganyang mga style-style ng sayaw. Actually, doon ako sa sulok. Sabi ko, nag-iisa ako dito na parang ako na lang yung hindi sasayaw. No? Kaya nga po, sometimes, the Word of God ay andyan lang, na parang gamot, na alam nating effective yung gamot, pero pag hindi natin ininom yung gamot, hindi naman tayo gagaling. Hindi naman pwedeng titigan mo yung gamot. Pag tinitigan ko to, gagaling ako. Kailangan inumin. Kailangan i-take, no? Kaya nga po, maybe some of them wants to compromise because they are filled with wrong influences. Sometimes we Christians, no, imbis na tayo yung maka-impluwensya
sa kanila, imbis na ikaw ay mga impluensya sa kaklase mo, mas malakas yung hatak sa'yo. Mas sila yung nakaka-impluensya sa'yo. Instead na tayo maka-impluensya sa mundo, tayo ang pilit na nai-impluensyahan ng mundo. Some of us wants to go back sa ating nakasanayang mga maling gawain. Gusto nating balikan. That's what we call backsliding. Pag isang bagay gusto mong balikan, na iniwan mo na, tinapon mo na, pero gusto mong balikan, backsliding. Kaya remember, backsliding is not only nawala ka sa simbahan, backsliding is not only hindi ka na faithful umaten, backsliding is in the heart according to Proverbs. Maaring nandito ka, maaring kumakanta ka, maaring ikaw ay nagsosolbining, pero backsliding in heart na pala tayo minsan. Minsan nagiging malamig na tayo sa ating Panginoon. Kaya nga yung kami po ay nagbakasyon, sabi ni Pastor, kung anong ginagawa natin sa Imus, the same gagawin natin sa Antique. Bakit? Kung tayo ay nagbakasyon lamang doon, hindi natin ginawa yung soul winning, hindi tayo nag-akay ng mga kaluluwa, hindi tayo nagsimba doon, pagdating dito, hinang-hina na tayo. Lupay-pay tayo. Pero salamat sa Panginoon, no, na kahit saan tayo pumunta, tayo ay Kristiyano. No? Not only by name we are Christians, dapat sa ating mga kilos, dapat tayo ay Kristiyano. Wow, thank you. No? Some of us wants to go back. No? Iniwan na natin, ngunit gusto nating balikan. Hinubad na natin, pero gusto ulit nating suotin. We want to go to slippery places that we know that we can fall to that place. No? Alam niyo po yung isang kalabaw. Pag siya ay nadulas sa isang putikan sa lugar na yan, ang daming kalabaw doon, no? At yung kalabaw doon ay nandun, nakita ni Jebiel, nandun yung kalabaw, di ba? Ang daming kalabaw doon. Yung isang kalabaw, pag yan ay nahulog sa isang putikan, kahit sementado na yung putikan, hindi na yan babalik. That's kalabaw. Pero yung Kristiyano, alam niya na doon na siya nahulog, alam niya na doon na siya pinalo ng Panginoon, alam niya na doon na siya na doon na siya dinisiplina ng Panginoon, but still gusto niya pa ring balik-balikan. Na parang isang aso na pag ang aso ay sumuka, ay kakainin ulit yung kanyang suka. The same as Christians, na iniwan mo na yung isang bagay, iniwan mo na yung bagay na mali, ngunit paulit-ulit pa rin nating binabalikan. No? Brethren, we are not going to show that we are perfect. We are going to church to learn from the Word of God, to learn how to have a separated life. Na napilit tinutulungan tayo ng Word of God na tayo ay mahiwalay sa mundo. Hindi para sabihin, nag-church ako, banal ako, nag-church ako, nakanektay ako, banal ako, may hawak akong Bible, banal ako. Hindi yun ang ibig sabihin. We are in this place because we have to accept the truth. And what is the truth? The Word of God. Amen? Brethren, praise God, there is a word that hits the heart, but sometimes our heart refuses it. Bakit? Matigas ang puso. Kaya sabi nga dito sa verse, no, if ye will hear my voice, harden not your hearts. Kaya lang naman hindi matanggap yung word of God dahil patuloy na pinagmamatigas yung puso na hindi ko dapat yan matanggap. Patuloy na umiilag. Ngunit kailangan nating tanggapin. For the word of God is quick and powerful. Quick and powerful, no? Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Kaya niyang baguhin ang puso at isip ng tao. No? Hindi lang ito isang guidance, hindi lang ito isang gabay, hindi lang ito isang puwersa, kundi ito ay may kapangyarihan. Na kapag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi natin tinanggap sa ating puso, wala akong mangyari sa ating Kristiyanong buhay. Yeah, praise God, we have a church. This church will not make you perfect, means hindi ka may make nito na hindi ka nagkakasala.
but it will make you a better Christian. Kaya nga po sabi, sharper than any two-edged sword. Kasi pag ang sword, two-edged sword, pagka tinamaan ka dito sa kabila, pag binalik niya, tatamaan ulit. No? Sharper. Ibig sabihin, sharper than, mas matulis pa sa two-edged sword. No? Yan ay tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Kaya nga kapag tayo ay sa salita ng Diyos, kapag mayroong gustong i-correct ang Diyos sa ating buhay, Lord, let it be. Correct mo ito, Panginoon, hanggat maaga pa. No? Hindi ito para ito tayo saktan, hindi para makita at linisin kundi para linisin ang ating mga intensyon at ang ating mga puso. Kaya sabi ng Bible, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit. Grabe yung pagkakadescribe dito sa Hebrews. Sabi dyan, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and to the joints and marrow. No, titignan nyo, sobrang exaggerated ng pagkaka-explain. Na even sa pinakakaloob-looban ng iyong buto, tatagos ang salita ng Diyos. Kaya minsan, sa salita ng Diyos, tayo ay masasaktan. Kaya ang sakit ay dapat tanggapin. Piercing unto the dividing asunder of soul and spirit, and to the joints and marrow. It is the discerner of the thoughts and intents of the heart. The Word of God discerns your heart. The Word of God discerns your thoughts. Kaya nga sabi nila, ayoko na mag-church dyan, para ako yung pinatamaan ng pastor. Alam niyo po, mga kapatid, bilang mangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom sa mangaral kung ano yung kanyang ipipreach. Kaya nga ang preaching, hindi invented, hindi invento. At pinapakita ng Diyos sa kanyang mangangaral kung ano yung kailangan ng tao, kung ano yung kailangan ng kanyang salita. No? Kaya nga, ang pastor ay ginagamit lamang ng Panginoon para iparating sa atin kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa preaching kanina, hindi ka dapat magalit sa pastor, hindi ka dapat magalit sa nangangaral, dahil yung nangangaral ay binigyan lang ng Diyos yung kanyang puso para ipangaral yung salita. Ang Diyos ang nagbibigay ng salita. Sa madaling salita po, naisulat yung Hebrews sa mga mananampalataya upang magpaalala na ang salita ng Diyos ay buhay. No? January is a Bible month, but February na po ngayon. But we believe that God's Word cannot change by season. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the Word, be instant, in season, out of season. Ano sabi ng Bible? Reprove. Rebuke. Pag sinabing rebuke, minsan masakit. No, kadalasan, ayaw natin na nakakatanggap tayo ng rebuke. Bakit? Nasasagasaan yung ego natin pag nire-rebuke tayo. Alam mo, Brad, hindi tama yung kaninang ginawa mo. Next time, mas anuhin mo pa. Mas improve pa natin para sa Panginoon. Lagi na lang akong napapagalit para wala na ako nagawang tama. Pero magpasalamat tayo sa mga nagre-rebuke sa atin. Bakit? Mahal nila tayo. No? Pag sinabing mahal nila tayo, ayaw nila na tayo ay mapahamak kapag merong nagre-rebuke. No? Sometimes, ang hirap tanggapin ang rebuke ng preaching. No? But we have to accept. Kaya madami ang umaaway kay Apostol Pablo eh. Dahil sa pinagsasabi niya, doon sa kanyang mga preachings. No? Kaya marami po sa atin nagsasabi, Pastor, matagal na po ako nakikinig ng Word of God. Lumaki po ako sa church. Alam ko na po yan. Pero ang tanong, if you know it, why walang pagbabago? Walang nangyayari. Bakit ganun pa rin? Pareho pa rin ang puso. Parang gamot, di ba? Alam nating ang gamot nakakagaling. Alam nating ang gamot ay nirereseta ng doktor.
May tamang dosage ang gamot. Pero kung ang gamot ay nasa lamesa lang, tinitignan mo lang, inaamoy mo lang, ina-analyze mo lang yung gamot, hindi ka gagaling. Kahit alamin mo pa yung buong ingredients ng gamot, paano ba yan naging effective, hanggat hindi mo iti-take, hanggat hindi mo ipapasok sa katawan mo, hindi magiging effective sa'yo. That's just like the Word of God. Kaya nga yung gamot, minsan may side effect. Hindi lahat ng gamot na tinitake mo ay gaganda yung pakiramdam mo. Pag mayroong side effect, mahihilo ka, sasakit yung tiyan mo, sasakit yung kung ano-ano sa katawan mo. Bakit? Meron siyang pinapagaling. Just like the Word of God, if we take the Word of God, sometimes may sasakit sa atin, pero we have to take it for our healing. No? Kaya nga, hindi naman problema yung gamot eh. Hindi rin problema yung doktor. Hindi rin problema ni reseta ng doktor. Ang problema, ayaw i-take ng tao yung Word of God. Ayaw inumin. No? Kaya nga, praise God, we have the Word of God. Yan number 1. For us to take the Word of God, all we need is revival. That's the common word for every Christian, revival. If we take the Word of God, we will start our revival. In Psalms chapter 85 verse number 6, sabi po ng Biblia, "Wilt thou not revive us again that our people may rejoice in thee?" Panginoon, i-revive mo ulit kami para bumalik yung aming sigla sa inyo. Wilt thou revive us again? Itong book of Psalms na ito ay panalangin po ito ng Israel. Matapos yung kanilang spiritual dryness, sila ay nanalangin, "Wilt thou revive us again?" The same as prayer nating mga Kristiyano, "Wilt thou revive us again, O Lord?" Lord, hindi siya yung ma-revive. Hindi si kapatid yung ma-revive. Sa preaching, hindi siya yung tatapikin ko, "Ay, tama, para sa iyo yan." Kundi, "Lord, revive me." I-revive mo ako, Panginoon. No? Ang awit, this Psalms is the prayer of Israel dahil alam nila na sila ay humantong sa spiritual dryness. May kaalaman sila sa Diyos, pero wala na yung apoy ng salita ng Diyos. Kaya they need revival. Ang revival ay hindi para sa mga patay. Ang revival ay sa mga buhay, ngunit malalamig sa Panginoon. Sa mga ligtas pero nananatiling pinamamanhid yung kanilang puso. Kaya nga, revival, letter A, revival restores spiritual sensitivity. Ang revival, nire-restore nito yung spiritual sensitivity. Kasi sometimes yung Word of God, napapakinggan lang natin, naririnig lang natin, pero we are not sensitive to the Word of God. Spiritual sensitivity. Kung may revival tayong nararamdaman, ang mararamdaman natin yung bigat ng ating mga nagagawa laban sa Diyos. Pero kung wala tayong spiritual sensitivity, hindi, okay lang to. Kaya to. Kaya nga sabi ng Hebrews, "Harden not your hearts." When you hear His words, ang dami ng preachings. Kaya nga yung ating team ngayon, back to basics. Babalik ulit tayo sa basic, the basic of the Word of God. Pero yung basic, pag hindi mo na master, hindi ka makakarating sa mas higit pa sa basic. No? Kapag, alam nyo mga kapatid, kapag walang revival, tayong naririnig, hindi na tayo tinatablan ng salita ng Diyos. No? Kaya nga in Psalms chapter 51 verse 10, anong sabi ni David? Kasi ramdam ni David yung kanyang bigat ng kanyang kasalanan. Sabi ng Bible, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Verse number 12, "Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." Alam niyo po, kung itutuon lang po natin yung ating mga mindset sa spiritual na bagay, mawawalan ka na ng interest sa mga material na bagay. Iniisip mo, pagdating sa langit, merong great reward,
Pagdating sa langit, merong great rejoicing. Pagdating sa langit, makakasama ko ang Panginoong Jesucristo. Mawawala na yung iyong appetite sa mundo. Pero bakit nananatili yung appetite mo nandito sa mundo? Bakit? Wala tayong sensitivity. Na nananatili yung Word of God, pasok ng pasok, pero tayo ay hindi. Ilag tayo dyan. No? Nawawala yung joy. Kaya nga, letter B, revival brings back hunger for the Word of God. Ang revival ay nagbabalik ng ating pagkagutom sa salita ng Diyos. Pagdating po doon sa Visayas, sabi ko, nagkikrave ako, para akong nagkikrave sa church na CBBC. Sabi ni Papa, this Sunday, pupunta tayo sa CBBC Iloilo. Kahit saan ka kasi magpunta, pag ikaw ay kabilang sa Christian Bible Baptist Church, hahanapin mo pa rin yung spirit ng Christian Bible Baptist Church. And nakapunta ako doon sa kanilang church, a great encouragement. Meron silang Bible school doon. Meron silang Baptist Heritage Bible School. Kung ayaw nyo mag-aral sa San Pedro, mag-aral ka sa Iloilo. No? Meron silang great service. Almost, ang dami, punong-puno yung church nila doon. No? Kaya nga, praise God, na kahit nandun kami sa malayong lugar, nare-revive kami. At dapat, yun yung hanapin natin. Lord, I am in this place, but I want revival. And how can I accept those revival? Pag nag-pray tayo sa Panginoon, Panginoon ang magbibigay. Kaya in Jeremiah chapter 15, verse 16, ano pong sabi ng Bible? Jeremiah chapter 15, verse 16. The Bible says, Thy words were found, and I eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by my name, O Lord God of hosts. No? Kaya nga we need to eat the word of God. Ano yung mas na-fulfill sa atin? Yung ating pleasures, yung ating flesh. Pag hawak natin itong cellphone, kumakain na tayo sa pleasures. Makakita ka ng mga bagay na masasarap, mukbang, no? Mga kinikrave mong pagkain, na-feel yung iyong pleasure. Yung mga games, alam nyo, delikado yung mga games. Meron ako nakita, nabasa dun sa post. Ang ML daw ay hindi kasalanan. Ang ML daw ay hindi yan kasalanan. Hindi ka naman daw dadali ng ML sa impyerno. No? Pero nag-comment ako doon, sabi ko, kung ang ML ay hindi kasalanan, dalawa lang yan. Kung yan ay sa Diyos, hindi yan sa Diablo. At kung yan ay sa Diablo, hindi yan sa Diyos. Ang ML ba ay sa Diyos o sa Diablo? Alam ko kahit mga kabataan, kaya niyong sagutin yan ngayon. Kung ang ML ba ay sa Diyos o sa Diablo. Kaya nga mamaya pa lang i-install nyo na, bakit yung mga characters dyan, aralin nyo. Lahat yan. Kapag naglalaro ka ng ML, natutuwa ang kaaway. Amen? Kaya mamaya pa lang i-install na natin. Walang maitutulong sa spiritual na buhay natin ang paglalaro ng ML. Amen, mga senior citizens. Joke lang. No? Kaya nawawala yung hunger natin sa salita ng Diyos eh. Bakit? Nai-intact tayo sa paglalaro. Nawawala na yung devotion natin sa Panginoon. Bakit? Na-intact tayo sa mga pinapanood natin. Napapakain yung ating mga pleasures na kung saan yung pleasures na yan ang hahatak sa'yo palayo sa pagkagutom sa salita ng Diyos. Kaya nawawala yung sensitivity. Kaya kahit anong word of God, hindi mo matanggap kasi meron kang naka-intact dyan na kinokontra niya yung word of God. No? Kaya alisin natin yung mga kontra ng word of God. Kaya nga sabi ni Jeremiah, the words were found and I did eat them. No? Kaya nga, tayo na lang makakasagot niyan. Kung ang ML ba or ang Mobile Legends ba ay sa Diyos o sa Diablo. Amen? Kayo mga kabataan, sa Diyos kaya yan o sa Diablo yan? No? Ikaw na makakasagot niyan. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi binabasa.
Hindi lamang binabasa, kundi ito'y minimeditate. Alam niyo po, kapag tayo ay revive, kapag revive yung ating puso, hindi na pilit yung Bible reading natin. Hindi na tayo nabibigatan sa pagsunod sa Panginoon. Kapag revive yung ating puso. Kaya nga po, letter C, revival produces the fear of the Lord. Nagpo-produce ito ng takot natin sa Diyos. Kapag may revival, bumabalik ang takot sa Diyos, hindi sa tao. Kasi minsan, mas takot ang tao sa kapwa-tao kaysa sa Diyos. Ay, ito muna gagawin ko, baka magalit si ano eh. Pag nagalit siya, baka hindi niya na ako pansinin. Pag hindi niya na ako pinansin, baka ganitong mangyari. Pero pag sa Diyos, okay lang yan. Hindi man tayo kita ng ating pastor eh. Actually, si pastor, nung pag mga services dito, nakatingin siya sa CCTV. Tinitignan niya. Kaya nga po, all we need is, ano yung number 1 po natin? All we need is revival. Kapag ayaw natin ng revival, madaming preaching man tayo marinig, maraming conferences man tayo marinig, still we are the same. Bakit? Wala yung ating sensitivity sa Word of God. Pag walang sensitivity, nandyan yung pride. Hindi yan para sa akin. Para yan sa katabi ko. Para yan dun, tsaka kay ano. Sayang, wala si ano dito, na narinig niya sana tong message na to. Pero tayo mismo, marinig natin yung message na yon, someday, magagamit ko yan. Someday, palalakasin ako niyan. Bakit, mga kaibigan? Ang dami-dami na nating mga salita ng Diyos na naririnig. Lagi natin naririnig, end of the world, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya kailangan mga Kristiyano ay maghanda. Tapos, marirealize natin, nga, malapit na dumating ang Panginoon. Then the next week, balik na naman tayo sa dati nating gawin. Nakalimutan na naman natin yung mensahe ng salita ng Diyos. No? Kaya nga, we need true revival. Number 2, all we need is repentance. If we have revival, we have to repent. Kaya nga in Acts chapter 3 verse 19, the Bible says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Alam niyo po dito, si Peter ay nangaral sa mga taong religious, pero they are guilty. Kaya nga po, ang repentance po ay hindi lang paghingi ng tawad. Lord, patawad po sa nagawa kong kasalanan. Hindi lang po yan ang repentance. Ang repentance ay pagbabago ng isip. Change of mind. Change of directions. Yan ang repentance. Repentance removes what blocks the word. Letter A, repentance removes what blocks the word. Kapag ang isang Kristiyano ay may repentance, nire-remove niya yung nakaharang. Bakit hindi makapasok yung word of God? Ano po ba yung naghaharang? The sins. Kapag ang isang Kristiyano ay may repentance, block out. Tatanggalin niya yan. At hahayaan na makapasok at makapenetrate ang word of God sa ating puso. No? Ano po ba yung naghihiwalay sa atin at sa Diyos? Yung ating kasalanan. Kaya nga meron tayong preaching, meron tayong Sunday morning, Sunday evening, may Wednesday prayer meeting tayo. Bakit? Malakas ang impluensya ng mundo. Kaya lagi, pag nag-i-invite po kami ng mga bisita, mga estudyante, nag-i-invite kami. Church tayo bukas. Ay, wala po akong time eh. Pero tatanungin kita. Ilang oras yung school mo? From 12 to 5 po. So it means meron kang almost 5 hours sa school. Ilang oras ka o ilang araw ka pumapasok sa isang linggo? 5 araw. So sa 5 araw, meron kang 5 hours. 5 times 5, 25. Ibig sabihin,
Binubuno mo yung oras mo ng 25 hours sa school. It is very good. 25 hours na nasa school ka, nag-aaral. Kung totoong nag-aaral ka. 25 hours within a week. Ilang beses kang nasa cellphone. Pag nasa school ka, nasa-cellphone ka rin, di ba? Pag uwi mo ng bahay, sa cellphone ka ulit. Hanggang magdamaga na. Papasok ka na naman. 24 hours ka rin sa cellphone. No? 24 times 5. Ang dami nun. No? Sino nagbigay ng kalakasan? Ang Diyos po. Sino nagbigay ng katalinuhan? Ang Diyos po. Bakit ka nandito ngayon? Dahil sa Diyos po. Kaya mo bang ipagdamot? Yung 3 oras, bukas, kaya mo ba ipagdamot sa Diyos na siya nagbigay ng kalakasan? Siya nagbigay ng katalinuhan? Siya nagbigay ng lahat sa'yo? Kaya mo ipagdamot yan sa Diyos? Siya rin nasasagot, hindi po. Unfair, di ba? Pag tinignan mo, pag ang Diyos, pag tinignan yung ating gawain, totoo, unfair talaga sa Diyos. Na mas marami tayong oras sa ibang bagay, pero sa Diyos, pilit pa yung oras natin. No? Kaya nga po, hindi tumatalab yung Word of God kung meron pa rin nagbablock sa puso natin. Brethren, isang bagay na iniwan na natin, sunugin na natin yan. Lalaki ka, pero meron kang lipstick na dito. Meron kang lipstick dito eh. Ano? Kanina, sabi ni Grace, sabi niya, ubos na yan. Sabi ko, pwede ko ba hingi eh? Sabi, ba't mahingin? Hindi gagamitin ko lang sa preaching. Hindi ko gagamitin to ng isang bagay na iniwan mo na. Tapon mo na. Kasi pag tinago mo pa to sa cabinet mo ulit, magre-repent na ako, Panginoon. Panginoon, you give me revival, you give me repentance, Lord. Tago ko na to sa cabinet. Dumating ulit yung time. Nagkikrave ako sa lipstick. Lipstick lang in example ko, pero maraming mga bagay na gusto nating balikan. Hindi lang naman lipstick yan eh. Ikaw nakakaalam yung mga bagay na gusto mong balikan at gusto mong i-take ulit. Amen. Kaya nga ngayon, magkaroon tayong realization, ano ba yung mga bagay na gusto ko pang balik-balikan kasi nakatago pa eh. Hanggat di mo tinatapon, hanggat di mo sinusunog yan, babalik-balikan mo ulit yan. Kaya nga, kapag tayo ay may revival, kapag may tayo ay repentance, ang mga bagay na ganyan ay hindi na tinatago. Ito ay tinatapot. Hindi na yan pinapanatiling naka-install dyan. Ina-uninstall na yan. Kapag ang isang bagay ay hindi sa Diyos, hinihiwalay na yan sa Diyos. Para makapenetrate yung Word of God. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng revival, kaya hindi tayo nagkakaroon ng ano yung pangalawa? Repentance. Meron pa rin tayong gustong balikan. Just in case na tayo ay manghina ulit, babalikan ko to. Tago ko lang yan. Babalikan ko ulit yan. Basta dyan lang, nakatago yan. Magpaparevive ulit ako, re-repent ulit ako. Pero darating yung time, ganun yung nangyari dito sa Hebrews, na gusto ulit nilang makipag-compromise. Kaya sabi ng Hebrews, for the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing into the dividing asunders of souls and spirit, and unto the joints and marrow. That's the word of God. Kasi meron silang gustong balikan. Yung mga Hudyo, gusto nilang makipag-compromise ulit. Anytime, pwede nilang balikan yung bagay na yan. Pero dapat yan ay hindi na inaalagaan. Yan dapat ay tinatapon. Kayo na po ang nakakaalam kung anong bagay pa ang nakatago. At gusto nyo ulit suotin, at gusto nyo ulit i-take, dahil nakatago lang. Tinapon ko na, sinunog ko na, pero may pera ako, bibilhin ko yan ulit. Yan na delikado minsan. Kapag ang pera ang maglilid sa atin, sa mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Kapag ang pera ang maglilid sa atin, alam nyo, pag anak po tayo ng Diyos, pag ang pera lang din ang magpapalayo sa atin sa Diyos, aalisin ng Diyos kung ano yung nagpapalayo. At someday, lalapit ka ulit, Panginoon, I need revival. Lord, I need repentance, oh God. Kaya nga, alam nyo minsan, tandaan nyo po, ang Diyos may emotion. Ang Diyos ay sensitive. Ang Diyos ay nagsiselos. Every time na may gagawin tayong isang bagay, tanungin natin, ano kayang mararamdaman ng Diyos kapag ginawa kong bagay na to?
Kasi sometimes hindi tayo sensitive sa nararamdaman ng Diyos. Ay, ang Diyos ay malulungkot. Hindi lang malulungkot, ang Diyos ay magagalit. No? Kaya nga, meron tayong kanta eh. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. The drink I used to drink, I drink it no more. The drink I used to drink, I drink it no more. The drink I used to drink, I drink it no more. It was a grand day when I was born again. Chorus ulit. It was a grand day when I was born again. Ano pa ba yun? The clothes I used to wear, I wear them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. It was a grand day when I was born again. Every time makikita mo yung bagay na yan, the lipstick I used to wear, I wear it no more. Hindi ko na kailangan ng lipstick, mapula na po yung labi ko. Siya nagsabi nun. Kaya nga, it was a grand day when we were born again. Amen? Because we are citizens of heaven. We are no longer citizens of this world. Kaya dapat yung sistema ng mundo, hindi natin babalik-balikan. Kasi kapag binalik-balikan natin ang sistema ng mundo, para tayong isang Kristiyano na ating iniluwa, ngunit ating muling kakainin. Kaya nga every time na may gusto kang balikan ulit, kantahin mo ulit yung It Was a Grand Day. It was a grand day when I was born again. Kaya tapasalamat ako sa testimony ng ating pastor. Sabi niya, yung mga kasama ko dito, nakita mo yan mga nicho na yan. Kasama ko sa inuman yan. Magdamag kaming nagiinuman. Pero salamat, binago ng Panginoon. Nakita niya nandun. Pero ang ating pastor ay binago ng Panginoon. Hindi niya na binalikan yung mga bagay na dapat magpaparating din sa kanya dun sa lugar na yun. Ano po? Repentance breaks the pride and self-justification. Repentance breaks our pride. Kasi pag nakakarinig tayo ng Word of God, ayaw natin tanggapin because of our pride. Kumbaga, tinatabla natin yung salita ng Diyos. Marami ngayon nakikinig. Alam mong tayo'y tinatamaan na ng Word of God, pero yung puso natin pilit pa rin nagmamatigas. That's why the Word of God seems to be ineffective. Not because the Word of God itself is ineffective, but because our heart continuously rejecting the Word of God. Kaya nga sabi, if you will hear His voice, harden not your heart. Kaya nga ang preaching, hindi lang naisip ng pastor, hindi lang naisip ng preacher, ito ipipreach ko. It's not, it is from the Lord. It is from God kung ano yung kailangan ng Kristiyano. No? Ang Diyos ang naglalagay sa puso ng mga ngaral. Remember Israelites? So many prophets pinadala ng Panginoon sa kanila, but they have a hard heart. Prophet Ezekiel nandyan. Prophet Jeremiah nandyan. Nag-preach for 120 years. Tama po ba si Jeremiah? Pero walang naniwala kay Jeremiah. Kaya nga po, kapag walang repentance, lagi tayong may dahilan. Laging merong palusot. O kahit sabi ng Word of God, huwag mong gagawin yan. Gagawa pa rin tayo ng opinion to justify our doings. Huwag mong gagawin yan. Hindi. Diba? Ganun tayo, nag-justify tayo para masave natin sarili natin. Na kahit alam natin na wala na tayo, hindi na tayo nakaayon sa Word of God. Pero pilit pa rin natin i-justify yung ating sariling opinion. Hindi, ano nga eh. Siya nga eh. Tiga mo, okay naman ah. Justification, that's pride. Kaya nga po, repentance breaks the pride. And repentance opens the door. Hindi Word of God ang problema. Hindi Diyos ang problema.
The problem is the hard heart. No? And number 3, the last. Number 1, ano po yung number 1 natin? All we need is revival. Number 2, all we need is repentance. Number 3, all we need is renewal. Renewal. Kadalasan, minsan ginagamit ang renewal, minsan sa kasal. No? Meron silang tinatawag na renewal of vows. Matagal na silang kinasal, after 50 years ng kanilang wedding anniversary, meron silang renewal of vows. Ibig sabihin, para silang ikakasal ulit. Makikipag-engage ulit sila. Sometimes we Christians, ganun ang nangyayari. Na engage tayo sa Panginoon, engage tayo sa gawain ng Panginoon. Dumating yung time na nanlamig, pero ang Panginoon ay nandyan pa rin. Na gusto niya, makipag-renew ka ulit sa Kanya. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Paalala yan. By the renewing of your mind. Pag sinabing transform, hindi ka dapat katulad ng mundo. Yan ba'y sinabi lang ni Pastor Bong Varona? Sinabi lang ng mga pastors yan? Hindi. Sinabi yan ng Biblia. Kasi kapag inisip lang natin na si pastor lang nagsabi niyan, si kapatid lang nagsabi niyan, ay talagang hindi tayo magkakaroon ng repentance. Magkakaroon pa tayo ng bitterness. Pero pag inisip natin, Word of God to eh. Kahit anong gawin ko, Word of God to. Kahit hindi naman ako magsalita, kahit hindi naman magsalita si pastor, pag binasa mo yung Word of God, yun pa rin, Word of God pa rin yun eh. Sabi ng Bible, do not conform, be not conform to this world. Huwag ka makiayon dyan. Hindi may ibig sabihin ng be not conform to this world, umalis ka sa mundong ito. Punta ka sa Mars. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ng mundo, dapat hindi mo na ginagawa. Kung ano yung sistema ng mundo, dapat hindi mo na yan sistema. Kasi hindi na tayo taga-mundo. Lagi natin i-mindset, hindi na ako taga-mundo. Kahit marami akong mga kaibigan na taga-mundo, hindi ako taga-mundo. Dapat iba ako sa kanila. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka sasama sa kanila na, ay, taga-mundo ka, dun ka. Classmate ko, unbeliever pa yan, huwag ka lumapit, unbeliever ka. Hindi ibig sabihin ganon. Ang ibig natin sabihin, kahit napapalibutan ka ng mga ganyang bagay ng kamunduhan, dapat nakikita, ikaw ay Kristiyano. Amen. Na hindi ka kaparehas nila, o parehas lang din. Parehas lang kami ni same tayo. No, walang revival, walang renewal, walang repentance. No? Kaya all we need is renewal by transforming. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming. Alam niyo po ba, napakabigat ng word na yan? Hindi lang yan basta memory verse. May bigat yung salita ng Diyos na yan. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Lahat ng dati mong gawi, lahat ng dati mong mga gusto, all things are passed away. Behold, all things are become new. Pero darating sa point nating mga Kristiyano, pwede tayong mahulog muli. And walang excuse sa atin sa pagkahulog muli. Every one of us can fall. Every one of us can fall to sin again, and again. But all we need is renewal. No? Kaya nga po, si Apostol Pablo ay nagsasalita sa mga mananampalataya at hindi po sa mga unbelievers that time. Kaya nga po, ang renewal ay araw-araw. Hindi lang by seasonal. Renewal replaces the old garments. Renewal replaces the old attitudes. Renewal aligns our attitude with the truth.
Hindi lang po yung ating mga gawa ang iniisip, kundi ang ating mismong puso. Kaya nga renewal sustains the work of revival and repentance. Mga kapatid, ang Word of God ay hindi kailanman nawala ng kapangyarihan. Matalas pa rin yung Word of God. Kung nasasaktan tayo sa Word of God, praise the Lord. Kaya ang unang tinatamaan sa Word of God ay hindi yung mismong congregation, kundi yung preacher. Siya yung unang tinatama ng salita ng Diyos. The question is, tinitake ba natin ang Word of God? Hinahayaan ba natin na hiwain ng Word of God yung ating puso for us to have a revival, for us to have a renewal, for us to have a repentance? Lord, I am allowing you to pierce the sword in my heart so that I can have revival, I can have renewal, and I can have repentance with you. Hindi sapat na marinig lang natin yung word. We need to accept the word. Maaring masakit, pero itong magbabago sa atin. Alam niyo po, pag ang doktor nag-opera, masakit. Kaya nga minsan pinapatulog tayo pag o-opera eh. Pero after, nagagalit ba tayo sa doktor? Dok, nakakainis yung operation. Ang sakit! It heals your physical. Pero kapag ang Word of God that heals our spiritual, masama pa ang ating loob. Pero ano sabi po ng Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 16, hindi na kailangan i-open. All scripture is given by inspiration of God. Ano po yun? And is profitable for doctrine. Ano po yung sumunod? For reproof. Ano po yung sumunod? For correction. Ano po yung sumunod? For instruction in righteousness. That a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Pag sinabing reproof, pagsasaway. Pagbabanggit ng ating mga kasalanan. Pag sinabing correction, pagtutuwid. Masakit pag may kinokorek sa'yo. Ipin mo nga lang i-correct, ang sakit eh. Kaya katry nyo, wag pa brace. Lalo na kung ang dami nga ayusin talaga sa ngipin mo, ang sakit. Pero, ano nangyayari? For your own, ano naman, di ba? Pag ikaw ay inoperahan, lalo na pag ikaw mayroon kang scoliosis, inoperahan ka sa likod, hindi masarap ang magpa-opera ng likod. Pero pag nagpa-opera ka, yun makakatulong sa'yo. Ang Word of God, masakit. Pero ito yung makakatulong sa atin. Ito yung oras ng pagbabalik natin sa Panginoon. Let us go to the presence of God. No? Buksan po natin yung Proverbs chapter 1, verse 24. Ito po yung mangyayari kapag patuloy po nating pinagmatigas yung ating puso sa salita ng Diyos. It is not to harm us, but it is to help us. Proverbs chapter 1. Dito man po tayo magtatapos sa verse na ito. Verse 24. Sabi po ng Bible, because I have called, and ye refuse. I have stretched out my hand. Ikaw na yung inaabot eh. And no man regarded. Verse number 25. But ye have set at naught all my counsel. You reject the counsel of the Lord. You refuse the counsel of the Lord. And it will happen. And would none of my reproof. Yung pagtutuwid ng Diyos, yung pagkakorek ng Diyos, ayaw na natin. Verse number 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Lord, help me, Lord. Gusto ko na mag-repent, Panginoon. Gusto ko na magbago, Panginoon. I will laugh at your calamity.
God is a God of love, but God is judge. Verse number 27, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. If we still continue to refuse the word of God, distress and anguish cometh upon you. Verse number 28, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. If ayaw natin ng renewal, if ayaw natin ng repentance, if ayaw natin ng revival, continue to refuse the word of God, then shall they call upon me. There was a time that we will call on the Lord, but the Bible says, I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Verse number 29, for that they hated knowledge. Napakinggan mo na yung word of God, pero nagalit ka pa. Ako na naman pinatamaan For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. That's the very tragic and sad thing na mangyayari sa isang Kristiyanong ayaw ng renewal, ayaw ng revival, ayaw ng repentance. Then shall they call upon me, but I will not answer. Panginoon, patawad po. Paulit-ulit nating nire-reject yung truth. Paulit-ulit nating nire-reject, tinatabla natin yung salita ng Diyos. Every time we come to this church, we choose the Word of God. There was a time, tatawag tayo sa Diyos. Ito yung nakakalungkot. Tatawag ka sa Diyos, pero as a part of the discipline of God, masakit, di ba? Pag nagsasalita ka, tapos meron nakatakip yung tenga. Kaya nga, ang Diyos nagsiselos Sabi ng Exodus chapter 20, huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. For I am God, the jealous God, visiting the generations. Ang ibig sabihin ng other gods, hindi lang yun yung mga iniisip nating rebulto. If you prioritize other things more than God, it is your idol. Kapag mas binigyan mong prioridad ng isang bagay, maliban sa Diyos, paulit-ulit sinasaktan natin damdamin ng Diyos. At nakakalungkot, tatawag tayo sa Diyos, hindi siya makikinig. At kahit anong lapit mo, pastor, pag-pray niyo ko, pastor, ganito yung nangyari sa akin, pastor. Pagpipray ka pa rin naman ni pastor. Pero sometimes, God is disciplining us. I will pray for you. Pero ang Diyos, pastor, tinidisiplina ko yan. Kaya nga po, in verse number 16, balik tayo sa ating verse. Hebrews, chapter 4, verse 16. Simulan po muna natin in verse number 7. Again, he limited a certain day, saying, David, today. From the word today. Not tomorrow, not next month, not next year, but today. After so long time, as it is said, today. February 1, 2026. Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. But if ye continue to refuse the word of God, then shall they call upon me, but I will not answer. I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Takot na takot ka na? In verse number 16, as a part of our invitation, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. There is no time na hindi natin kailangan ng Diyos. All the time we need God.
The Bible says, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help me in time of need." Kasi pag hindi tayo lumapit pa sa Panginoon, in time of need, ano mangyayari? You will not find grace in time of need. You will find disgrace in time of need. Yung bang kailangan mo na ang biyaya ng Diyos, pero hindi mo pa rin matanggap-tanggap because you continue to reject the Word of God. You continue to refuse the Word of God. There will come a time, there will come a day na magi-strike sa puso mo yung Word of God. At tatawag ka sa Panginoon, "Panginoon, ito yung sinasabi mo. Ayoko na mangyari, Panginoon." Alam mo yung nakakatuwa, dun sa Iloilo, kapag altar call, walang natitira sa upuan, kahit bisita. Nasa altar, nakaluhod. Dun sa CBB sila pa, sabi ni Pastor Eli, as we close on our invitations, come to this altar. Gulat ako pagkamulat ko ng aking mata. Walang nakaluhod. Maaaring sabihin natin, bisita nandun sa harap, di niya naman nauunawaan yan, bisita yan eh. First time lang yan eh. Pero siya, hindi niya naunawaan, pero nandun siya. Pero tayo nauunawaan natin, pero hindi tayo makaluhod sa Diyos. Huwag nating antayin na hindi pa tayo pakinggan ng Diyos bago tayo lumapit. Na hindi pa tayo mag-repent sa Diyos, hindi pa tayo mag-renew sa Diyos, hindi pa tayo magpa-restore sa Diyos, hindi pa tayo magpa-revive sa Diyos bago natin hanapin ang Diyos. Kasi baka pag hinanap mo siya, wala na siya. Hindi na napapakinggan. Kaya habang may pag-asa pa, let us come boldly into the throne of grace that we may find mercy and find grace in times of need. Come boldly into the throne of grace. Sapat ang salita ng Diyos, at kung ito ay ating i-take, tayo ay gagaling. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Yung nais nyo pong iparating sa inyong mga anak, ay pinarating nyo po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na nagre-revive sa aming puso. Ikaw ang nagre-renew, Panginoon, sa aming puso.